Breaking news, good news, lahat ng good news. Tawagin na natin, Rodante Marcoleta arestado na sa kasong plunder case. Ay, saya-saya ko talaga ngayong araw na ito. Yan talaga yung hinihintay ko, mga kabibim. Itong si Rodante Marcoleta is makasuhan at makulong. Kasi ako'y talagang asar na asar dito sa Marcoletang ito. Oo, sa totoo lang, simula nung naging senador yan. Congressman pa nga lang, asar na ako na. Paano kaya nung naging senador? Diba? So tama lang yun, deserve lang yan makulong. Diba? Bago-bago pa senador, napaka-ingay, wala namang masama sana kung anti-corruption siya. Eh yan naman pala, may tinatago din kalukuhan to si Rodante Marcoleta. Diba? May pa-anti-corruption ka pa, kaya gusto niya hawakan yung flood control. May tinatago din palang kasalanan. Ayan, nakasuhan ka na ng plunder, diba? Walang ano yun, walang piyansa. Ikaw ba naman tumatanggap ng 75 million, diba? Mas pinili mo pa ito kaysa dun sa Comelec. Nakaligtas ka nga sa Comelec, pero dito sa kasong plunder mo, hindi ka nakaligtas, diba? Pati yung mga nag-donate sa'yo, nadamay pa yung tatlo, makukulong din, plunder din, lalo na si Mike Defensor, diba? So, akala ko ba matalino itong si Rodante Marcoleta? Diba? Wala rin pala talaga. Mahina rin. Gusto lang talaga sa ingay, 'di ba? Nanalo ka nga pero kulong ka naman, 'di ba? Tapos ano naman nagiging selby nung rally na yung 3 araw, 'di ba? Sa mga INC, ano nangyari? Anong selby? Anong naitutulong dito kay Marcoleta? Wala. Nasira pa nga yung pangalan niyo, 'di ba? Kasi nanggulo pa. Kumbaga, inaabalan nyo pa yung mga tao dun sa EDSA o kayo mga INC, mga Iglesia ni Cristo, di ba? Wala namang masamang sumusuporta, mag-rally, mag ano ng anti-corruption, di ba? Pero kung nakaabala naman kayo sa ibang kapwa nating Pilipino, 'di ba? Maraming na late, wala ng trabaho, maraming mga opportunity na wala nang dahil sa inyo. Pero ngayon, useless din, nakulong din. 'Di ba? Hindi yan nakukuha ng dami ng suporta, rally. Kung talagang may kaso, kulong ka. Malinaw 'yon sa batas, 75 million bawal magtumanggap ng pera kahit sabihin mong donation na congressman ka. Kasi yung iba sinisisi si PBBM daw tumanggap. Tandaan nyo po si PBBM that time tumakbo ng presidente 2022. Hindi pa po yan politiko. Civilian pa po siya, private person. Pero ito si Marcoleta, inamin niya, congressman siya that time. 'Di ba sabi niya marami siyang mga kaibigan, hindi niya kailangan sabihin, no, na may nag-donate sa kanya. Okay lang sana kung nilagay niya sa salin niya, sa susin niya, 'di ba? Hindi siya naging transparent eh. O di parang brave na rin 'yung parang lagay, suhol. 'Di ba? Sabi pa nga niya, utang na loob na lang. Alam naman natin pagdating sa utang na loob na yan, system na yan dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas wala. Maraming pabor ang gagawin. Kung napapansin nyo, 'di ba? Napakaingay ni Mike Defensor simula noon. Marami ng Gotesa, meron ng 18 Peak Marines dahil kay Mike Defensor at suportado nitong Marcoleta. So tama lang 'yan, okay? Kasuhan siya at ngayon arestado na si Rodante Marcoleta. Yan po yung talaga yung hinihintay ko. Yan yung pinakamasayang araw ko ngayon dahil na parang asar na asar ako, 'di ba? Imagine mo 'yan. Tapos yung pinangakong 2,000 libre pababa yung kuryente. Ano nangyari? Di para di si Cayetano to 10k, ito naman 2k, puro pangako. Ito pang maganda. Ngayong araw, umpisa na po yung impeachment trial ni Sara Duterte, which is, ito si Rodante Marcoleta, gusto ito ni Sara Duterte. At balita ko pa nga, tatakbo itong pagka-vice president ni Sara Duterte. 'Di ba? Pero ano nangyari? Wala. Iyak si Sara. Nababawasan lalo ang mga senador judge. 'Di ba? Una si Jinggoy, tapos si Bato nagtatago. Hindi nasisipot 'yan. Tapos ito si Jinggoy, tapos ito si Marcoleta. Parang napapansin ko parang mga DDS yung mga inuuna, mga senador, 'di ba? Yan.
In fairness kay Rodante Marcoleta at saka kay Jinggoy, medyo matapang humaharap sila, hindi sila tumatakbo, hindi sila dumadapa sa hagdan, di katulad ito si Bato, dating PNP chief, sundalo, pero nagkakandarapan tumakbo hanggang ngayon nagtatago, duwag. Mas mainam pa itong dalawa, talagang hinaharap nila. Hindi na sila gumagamit ng mga supporters, ginagamit nila mag-rally, magwelga, magwala, barilan dito, barilan doon. O diba? So, maganda naman dito kay sa dalawang Rodante Marcoleta at saka ito si Jinggoy. In fairness, talagang hinaharap naman nila talaga, no? So, yun lang pong update ko sa inyo mga kabibim na magandang balita, no? Sabi nga nila si PBBM ay weak leader, weak president. Tanong, sino ngayon yung weak leader ngayon? Eh di yung mga senador, kulong.